Nasa trial stage na ang posibleng gamitin ng engineering technology sa EDSA Rebuild Project. Samantala, nagsagawa naman ng clearing operations ang Metro Manila Development Authority para tanggalin ang mga nakahambalang na sasakyan sa Quezon City. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Isinasailalim na ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa testing ang engineering technology na posibleng gamitin para sa EDSA Rebuild Project. Bagamat hindi pa matiyak kung gaano katagal ang buong proseso, sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bunoan na may dalawang pangunahing hakbang na kailangang isagawa. Una, ang pagpapatibay sa base at sub-base sa kalsada. At pangalawa, ang paglalagay ng running surface. Kapag nagtagumpay ang testing ng nasabing proseso, hindi na kakailanganin bungkalin ang kabuang bahagi ng EDSA na isang mahalagang lansangang dinaraanan ng libu-libong motorista at commuter araw-araw. We're actually trying to put it into a time and motion process para ma-determine namin kung we can estimate how long it will take us actually to do all the EDSA rebuild program. Nilalagay namin yung test namin to the most traveled roads in Metro Manila, dinadaanan ng mga truck. Prioridad din ng DPWH na masunod ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may ibsan ang epekto ng proyekto sa daloy ng trapiko. Mananatili namang by-lane ang paraan ng paggawa upang hindi lubusang maabala ang mga motorista at commuter. By-lane pa rin. Eventually yung paggawa ng yung running surface. By-lane pa rin. But probably hindi na kami gagawa sa araw. Yung mga ganun ba, tinitingnan namin kung paano. Kasama sa mga layunin ng proyekto ang pagtugon sa bahang nararanasan sa ilang bahagi ng EDSA tuwing umuulan. There's no way but to dig it up and put a new drainage structure. Yun lang ang medyo challenge dyan. Pansamantala ring hindi patutupad ang odd-even scheme hanggat suspendido ang proyekto. Samantala, nagsagawa ng clearing operations ang MMDA Special Operations Group Strike Force sa Masaya Street, Quezon City. Ilang sasakyang iligal na nakaparada at mga tricycle na nakaharang sa bangketa ang hinatak ng mga otoridad. Ang Masaya Street ay isang alternatibong ruta patungong V. Luna at CP Garcia na madalas gamitin upang makaiwas sa mabigat na trapiko sa Commonwealth Avenue. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.